what's up? My name is Sean Winnie. Today, tara pag-usapan nga natin itong mukhang magiging short-lived na happiness ng ating Kong Benny Abante, no? Congressman ng 6th District ng Maynila. Bakit kanyo? Kasi meron pong Supreme Court decision na magpipigil sa kanya upang umupo bilang second highest, no? Okay guys, magandang gabi sa inyong lahat. Ayan. Ninisip ko, ano kaya pag-uusapan natin tonight? No? Kasi naisip ko, si Kong Benny Abante nga pala. Pag-usapan natin dahil masyado ng maingay, no? Ang mga nangyayaring kabalastugan dyan sa COMELEC. At isa ito sa mga hindi natin maintindihan kung paano ito napagdesisyonan ng mga commissioner dyan sa COMELEC. Parang hindi nila alam yung naging desisyon noon ng Supreme Court tungkol sa mga nadidisqualify, no, na nanalo sa eleksyon, no. Ayon nga dito, kung maalala nyo rin guys, no, isa sa mga bagay na gusto ko rin i-emphasize sa inyo. Kung maalala nyo, nung nanalo, okay, take note, nung nanalo si Bongbong Marcos ng 2022, nanalo rin po si SOJ Remulla, okay, as congressman diyan sa Cavite. Ngayon, dahil nga nabakante nga po yung pwesto niya, so nagkaroon ng special election. Just in case hindi niyo ma-recall yun, nagkaroon po ng special election na lumaban din ng anak ni SOJ Remulla at meron pa ibang mga naging kalaban doon si SOJ Remulla, ay yung kanyang anak. So basically, that is based on the decision of the Supreme Court. So, ilang araw pala nakakalipas guys, naging headline nga po na makakaupo daw itong si Kong Benny Abante. Ayon nga rito sa report ng GMA Newsline, COMELEC Division declares Benny Abante as the winner of Manila 6th District. So, dito, it says that has declared Bienvenido Abante as the duly elected representative of the 6th District, okay, of Manila in the election 2025. This came after the poll body's decision voided the certificate of candidacy of Luis Joey Chua Uy after Abante filed a petition against him over questions about the Filipino citizenship. So basically, hindi natin alam, no? Even if mukha by the sound of it, he's Chinese, pwede rin naman siyang magkaroon ng ibang citizenship, like American citizenship, Australian citizenship, or whatsoever, maliban sa pagiging Filipino citizen. Okay? And ayon nga kay Kong Joey, sabi niya, 20 years na siya sa public service, pero ngayon lang siya pinunaan ng citizenship. So kung may problema ang kanyang citizenship, how come ngayon lang ito nasilip? Di ba? In Abante's petition, he alleged that Uy could not have derived the status of a natural-born citizen because his father did not have such status at the time of the respondent's birth. Okay? Pero kung titignan natin guys, no, sa Constitution about dito, ayon nga kay Constitution under the Family Code, no, may choice yung bata whether or not to adopt yung citizenship ng kanyang ina. Ang tanong, kailan ba pinanganak itong si Uy? Okay? Despite Uy saying that he is a natural-born citizen of the Philippines and declared the same in his certificate of candidacy, the COMELEC Second Division decision ruled that he is not. He is at most a naturalized citizen, not a natural-born one. In its 22-page ruling, the poll body stated that Uy was considered as a non-candidate and his candidacy
for certificate was void ab initio. Ngayon, here's the thing. Ano naman kaya ang ginagawa ni Congressman-elect Joey Uy sa ngayon, no? Para mag-apela tungkol dito sa desisyon, no? It seems that nag-file siya ng motion for consideration sa NBank, and we'll see from there how it will gonna go. Unfortunately, in the case of Congressman Benny Abante, still a congressman, dahil hindi pa siya bumababa by June 30. Ayon nga dito, no, let's get educated by Tio Moreno. So there's an article posted by Tio Moreno. Okay? So basahin natin yung kanyang sinabi. When the people vote but power overrules, the June 18, 2025 rulings of the Commission of Election or COMELEC are a serious cause for concern, not just for those allied with the Dutertes, but for every Filipino who believes in sanctity of their vote. In a move that many see as politically charged, sorry, the Duterte party list, which garnered 2 million votes and rightfully earned 3 congressional seats, was disqualified. This party was the second most voted party list in the country, and notably the choice among men in uniform, such as strong democratic mandate wiped out one decision. Okay? So, punta tayo dito. Adding the controversy of Luis Joey Chua Uy, who won the 6th District of Manila with 64,746 votes, had his proclamation annulled and declared his COC as void ab initio. What does the law says? If candidate, listen to this, guys, and this will be highlighted by Attorney Harold Respicio. If a candidate, no, COC is declared void ab initio or void from the beginning after being proclaimed and sworn in, the second cannot automatically be declared by the winner. Okay? Be declared the winner. The Supreme Court has made this clear. Votes for disqualified candidate are considered stray unless the second placer provides the House of Representative Electoral Tribunal that they receive the highest number of valid votes. The seat should be declared vacant and a special election may be required. Again, uulitin natin, nung bumaba si SOJ Remulla, nagkaroon po ng special election ng panahon na yon dahil yung kanyang seat was considered vacant. Okay? Disqualify duly elected candidates from one camp while installing losing candidates from another reveals a glaring double standard. It sends a dangerous message that if you are an ally with Duterte, you face disqualification even with the people's vote behind you. If you're an ally with Marcos or the Tambangag bloc, you win even when you lose the vote. Maraming sinasabi. Actually, may mga sinishare si Attorney Harold Respicio. Okay? Which is papakita natin later on. Na mukha kaya, kung mapapansin nyo muna guys, no, maraming kandidato ang nadidisqualify. Diba? All of a sudden, bigla sila nagda-disqualify nung nanalo na sila. Bakit hindi nila dinisqualify? Okay? Before the election. Ang tanong, kailan ba nag-file si Congressman Benny Abante? No, ng petition na yan laban kay Joey Uy. At bakit ngayon lang lumabas yung decision na yan? Was it because inintay muna nila na manalo or matalo si Benny Abante? No? Or si Joey Uy? Ngayon, siya nga yung nanalo, ano nangyari? Diba? We don't know kung ano yung hocus-focus na nangyari. Pero ito yung sabi ni Attorney Harold Respicio. Play natin. Hala ka, Comelec! Di ka na makakapag-disqualify kapag nabayaran ka. Naglabas po ng desisyon ng Supreme Court na kapag ang kandidato ay na-disqualify, hindi na po yung sumunod na nakakuha ng maraming boto ang siyang papalit. Kaya yung mga kandidato na nagbayad ng Comelec para ma-disqualify yung mga kalaban nila, magpa-refund na kayo!
And there's is something na sinabi ni, ni Attorney Harold Respish. Pakinggan natin siya rito. Merong na-record na mataas na opisyal doon sa COMELEC. Huwag muna nating banggitin ngayon. Dahil yung record na yan ay lalabas. Meron po, napatunayan po na tumanggap na 25 million pesos mula sa isang local candidate. Ang problema, tumanggap din mula sa kabilang kandidato. Ang problema ngayon, sinisigil na, sir! Nasaan na yung ibinayan namin sa inyo? Sabi, i-refund na lang daw. Pero daw, ang problema, nabayaran na daw yung mga ibang commissioner. Abangan po ninyo, lalabas po yung recorded na video na iyan. Ang problema po, sabi, bawi na lang ako sa protest. Nag-protest ka naman eh. Kaya pala nagkabali-baliktaran na yung resulta ng eleksyon ngayon. May nanalo, nakasingil na yung nagbayad, pero babalik na rin sa uli para mabayaran din yung kabila. Wow! Mga taga-COMELEC, ano ba naman yan, sirs? Okay, so basically, we don't know exactly kung kailan ilalabas yung video na yan. But if that information is very true, I think it's high time, no, na meron mag-file ng impeachment complaint laban naman dito kay George Garcia. Pero ito yung problema natin. If you file an impeachment complaint, sino ang may sole power to initiate the impeachment complaint? Ang Congress, ang House of Representatives. Another problem. Sa tingin nyo, the House of Representatives will act on that? Diba? Sa tingin nyo? I doubt it. Ako personally, I doubt it. Diba? Marami pang pasabak actually si Attorney Harold Respicio tungkol sa COMELEC. And this is something that we need to talk about. No? Mainstream media don't even want to pick up and talk about yan tungkol sa mga expose ni Attorney Harold Respicio. And sa totoo lang, dapat mag-iingat si Attorney Harold Respicio. Hindi mo alam kung sino mga kinakalaban mo. 'Di ba? Either patong-patong na kaso ang ilagay sa sayo, 'di ba? Or patong-patong na kaso. Or baka sa susunod ikaw na yung next in line to be disqualified. 'Di ba? Kaya mag-iingat. So, going back dun sa ating kwento tungkol kay Kong Benny Abante, no? Kung masusunod ang desisyon ng Supreme Court, which definitely will gonna happen, sure yan. Hindi ka makakaupo kung Benny. Sabi nga nila Ma'am MJ at saka nila Ma'am MJ. While we were at the TRICOM, no, sinabi niya na he was very sure na siya pa rin na magiging congressman ng 6th district. Diba? I really hope no na gagawa ng aksyon itong si Congressman Joey Uy, Congressman-elect Joey Uy dito sa sa naging ng COMELEC. Hindi man siyang manalo, no, hindi man siyang umupo, but hopefully, no, at least mag-file siya ng petition na hindi pwede or hindi dapat maupo si Kong Benny Abante because of the Supreme Court decision. It's not because ayaw natin, but because there's a Supreme Court decision that states na hindi porkit ikaw yung second highest, ikaw na dapat. Ito rin yung isa sa nakakatawa na paulit-ulit natin pinag-uusapan at paulit-ulit kong sinasabi. George Garcia is considered as one of the legal luminaries when it comes to election law. How come? Ang dami-daming kapalpakan ngayon ng COMELEC. Unang-una na dyan yung mga pinadisqualify niya pinadisqualify ng COMELEC na tumakbo. Itong mga kandidato na to, pumupunta sa, what do you call that? Pumupunta sila sa Supreme Court.
Para saan at para ano? Diba? Tapos mare-reverse ng Supreme Court yung desisyon o ano sila, igagrant nila ang TRO at i-order nila ang COMELEC na isama nyo ang mga pangalan na ito sa balotang piniprint ninyo. Gaano karaming TOR ang nirelease ng Supreme Court dahil lang dito sa istorya na to. So, gaano karaming beses na nag-reprint ang COMELEC dahil lang dyan sa bagay na yan. Diba? Tapos ngayon, after the election, marami na naman dinidisqualify. Again, tatakbo na naman itong mga ito. Okay? Tatakbo na naman sila sa Supreme Court. And definitely, magre-release na naman ng mga TRO ang Supreme Court. Grabe, sobrang busy ng Supreme Court ngayong taon na to. And why is it important na pinag-uusapan natin? Tandaan nyo, by 2028, si George Garcia pa rin ang COMELEC chairman kung hindi man siya mapatanggal sa pwesto niya. Okay? And I really hope Senate will, as soon as mag-start ang 28th Congress, I really hope Senate will spearhead yung pag-iimbestiga sa mga nangyayari dyan sa COMELEC ngayon. At may rekomenda nila sa Office of the Ombudsman through their report, no? Na imbestigahan itong si Chairman George Garcia at yung mga commissioner ng COMELEC kung bakit lahat ito ay nangyayari ngayon sa panahon ni George Garcia. Diba? Ikaw ba naniniwala ka na walang misteryo nangyayari dyan sa loob ng COMELEC? Sa mga nakikita ko, sa mga nakikita natin sa news, sa expose ni Attorney Harold Respicio, hindi maitatago, no? Hindi natin maialis sa mga kapwa natin Pilipino na mag-isip.